私の胸の片隅に咲いてる小さな花に名前はないけど悲しい時はbalita. Mga balitang hindi dapat ipagpaliban. Bawat tama-tama ang inyong malalaman. Singsariwan ng mga patatas. Ihahatid ng Patata Balita. Patata! Narito na ang mga nagbabagang balita para sa oras na ito. 72% ng mga Pinoy, malaki ang tiwala kay Pope Francis ayon sa SWS. Palasyo, tiwala pa rin sa Comelec sa pag-uugnay ng PCOS machines. Lander, isinampa laban sa mag-amang Binay. Pera at ang mga mamahaling pasulubong na pinaghirapan ng OFW, tinangay ng mga hold-upper. Trend sa Russia at Iskaril. Sa balitang sports, dalagang may kapansanan, basketball player ng UE Lady Warriors. At sa balitang showbiz, Barbie Forteza, sasabak sa sports ngayong 2015. Patata! Kaugnay sa pagbisita ng Santo Papa, 72% ng Pilipino malaki ang tiwala kay Pope Francis. Ayon mismo yan sa SWS survey. Sa pagdating ni Pope Francis sa bansa sa Huwebes, tiyak na madanaman niya ang mainit na pagsalubong dahil 7 sa bawat 10 Pilipino ay nagpahiwatig ng malaking tiwala sa kanya. Ito'y batay sa survey na isinagawa ng social weather stations mula November 27 hanggang December 1. Batay sa resulta ng survey na inithala ng SWS noong Martes, 72% sa mga Pinoy na may hustong gulang ang nagpahayag ng much trust at 12% naman ang nagpahiwatig ng little trust sa Papa. Ang trust rating na ito ay pumatak sa positive 50 o very good. Gayon din, ayon sa SWS, si Pope Francis na dating si Cardinal Jorge Mario Bergoglio ay may kaparehong very good o positive 59 rating batay sa 71% nagsabing may much trust at 12% nagsasabing maliit ang tiwala o little trust sa kanya noong September 2013. Ang nasabing resulta ng survey ay nakalap sa pamamagitan ng face-to-face interviews na aabot sa 1,800 adults sa buong kapuluan. Ang sampling ay 300 katao sa bawat sumusunod na mga lugar: Metro Manila, Balance Luzon at Mindanao. Samantala, 900 katao naman ang isinama mula sa Visayas. Tumaas ang trust rating ni Pope Francis na kilala sa bukas niyang kaisipan at simpleng pamumuhay sa hanay ng lahat ng mga relyoso noong September 2013. Tumanggap siya ng very good trust rating o positive 68 sa hanay ng mga Katoliko. Tumaas din ang score ng Papa sa good o positive 33 sa hanay ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa hanay naman ng mga Muslim, tumaas ang kanyang marka tungo sa neutral o negative 8 o 2 puntos. Samantala, natamo naman niya ang good 40 na marka sa hanay ng ibang mga relihiyong Kristiyano. Darating si Pope Francis sa January 15 para sa kanyang 5 araw na pagbisita sa bansa, kung kailan dadalo siya sa ilang mga aktibidad na idadaos sa Metro Manila at sa Leyte, partikular na sa Tacloban City na malubhang sinalanta ng Bagyong Yolanda noong November 2013. Samantala, ipinahayag ng palasyo ang malaking tiwala nila sa paggamit ng Comelec PCOS machines para sa darating na 2016 elections. Nananatili ang kumpiyansa ng Malacanang sa Commission on Elections Comelec sa paggamit ng precinct count optical scan o PCOS machines para sa 2016 national elections.
Sa kabila ng mga balita na isa sa ilalim mga makina sa pagkumpuni, sa pulong balitaan nitong Martes, sinabi ni Communications Secretary Herminio Coloma Jr. na tiwala ang pamahalaan na susundin ng COMELEC ang procurement rules sa pagbibigay ng award sa gagawa sa mga machines. Idinagdag pa ni Coloma na napatunayan naman na mapagkakatiwalaan ang mga makina batay sa naging resulta ng halalan noong 2010 at 2013. Ang panalo ni Pangulong Benigno Aquino III noong 2010 presidential elections ay resulta ng pagbibilang ng boto ng mga PCOS machines. Una rito, nilinaw ni COMELEC Chief Sixto Brillantes Jr. na hindi pa pumapasok sa kontrata ang ahensya sa Smartmatic Total Information Management o TIM para sa pagsasaayos ng may 82,000 PCOS machines na gagamitin sa 2016 elections. Sa panayam sa telebisyon, sinabi ni Brillantes na ang tanging inaprubahan ng COMELEC ay ang mungkahing pagsusuri ng Smartmatic sa mga makina na nagkakahalaga ng 300 milyon. Taliwas ito sa naunang naibalita na sarado na ang kasunduan para sa pagsasaayos ng mga makina na nagkakahalaga ng 1.2 bilyon. Gayunman, inamin ng COMELEC na walang public bidding na isawa sa diagnostics ng mga makina dahil ang Smartmatic bilang supplier ng mga PCOS machines ang pinaka-nakakaalam ng mga posibleng problema sa mga makina. Dahil sa naturang usapin, nagbabala ang mga election watchdog na dadalhin sa Korte Suprema ang ginawa ng COMELEC. Nagbabala rin ang ilang tagamasid na maaaring magdulot ng massive confusion and disorder sa 2016 polls ang paggamit muli ng PCOS machines. Sa kabila nito, tiniyak ni Coloma na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang mapangalagaan ang integridad ng 2016 national elections. Plunder isinampa sa mag-amang Binay. Iuulat ni Becky. Dalawang dating kapitan ng barangay sa lungsod ng Makati ang naghahain ng kasong pandarambong kay Vice Presidente Jejomar Binay at kay Makati Mayor Junjun Pilay sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat umano ang kasong inihain ni na Atty. Renato Bondal at Nicolas Enciso sa umano'y overpriced na New Makati City Parking Building na nagkakalaga ng 1.3 bilyon. Nagmula ang pondo ng gusali sa First Appropriation Ordinance na inaprubahan ng nakatatandang Binay. Lumalabas sa datos ng National Statistics Office na 245.5 billion lamang ang dapat na halaga ng 11 palapag na gusali sa kalinang F. Zobel Poblacion, Makati City, malayo sa inaprobahang 1.56 bilyon. Ako po si Becky, nagbabalita. Balik sa inyo, Lottie and Sarah. Pera at mga mamahaling pasalubong na pinaghirapan ng OFW, tinangay ng mga holdupper. Sa isang iglap, nawala ang daan-daan libong piso at mga mamahaling pasalubong pinaghirapan ng isang OFW matapos siyang mabiktima ng ipit taxi gang nang magbakasyon sa Pilipinas. Sinabi ng biktimang itinago sa pangalang Arnel na nangyari ang pang-hold up sa kanya sa taxi ilang araw bago pumasok ang taong 2015. Kwento ni Arnel, isang aircraft mechanic, December 29 nang sumakay siya ng taxi na may pangalang World Taxi, plate number RSN 968 sa kanto ng Ortigas at ADB Avenue. Pagsapit sa Meralco Avenue, may kunwaring binanggang motorsiklo ang driver ng taxi. Nakatunog siya na magiging biktima siya ng hold-up nang lumapit at pumasok sa loob ng taxi ang nakaangkas na lalaki sa motorsiklo. Pagdating sa EDSA Cubao, pinababa ng mga suspect ang biktima at tinangay ang lahat ng kanyang gamit. Pati na ang mga dokumento nitong pag-OFW kabilang sa nakuha ng mga suspect ang dala niyang balikbayan box na may lamang 4 na designer bag na tig 25,000 ang halaga, 3 iPhone 5S, mga tsokolate at delata na pasalubong sana niya sa mga kamag-anak sa Nueva Ecija.
Tinangay din ng mga suspect ang kanyang travel na mail, lamang alahas na nagkakahalagang 100,000 pesos at cash na aabot ng 200,000 pesos na gagamitin sana nila ng kanyang girlfriend sa pagsisimula bunga ng plano nilang pagpapakasal. Dagdag pasakit din para kay Arnel ang insidente dahil nakuha rin ng mga suspect ang kanyang mga dokumento gaya ng pasaporte at aircraft engineer license na kailangan niya para makapagtrabaho muli sa ibang bansa. Nakatakda pa naman sana siyang umalis sa Enero 8 patungong Canada pero hindi na ito matutuloy sa ngayon dahil sa mapait na nangyari. Dahil dito, nakikiusap siya sa mga suspect na kahit batid niyang hindi na maibabalik ang kanyang pera at mga gamit, sana daw maibalik man lang ang kanyang mga dokumento para muli siyang makapagsimula. Samantala, tinutugis na ng Eastern Police District ang dalawang suspect at nakapaglabas na rin ng computerized composite sketch ng isa sa mga suspect. Inihayag naman ng isang kawani ng World Taxi na nakipag-ugnayan na sila sa pulisya pero wala silang sakayan na may plakang RSN 968 at wala rin silang unit ng taxi na Kia gaya ng ginamit sa krimen. Batay sa paglalarawan sa isa sa mga dalawang suspect, nasa edad ito 5 hanggang 40, kayumanggi, baku-baku ang muka at may nunal sa kaliwang bahagi ng baba. Pinag-iingat ng mga awtoridad ang publiko sa mga ganitong modus sa mga kawatan na gumagamit ng taxi. Ako po si Lavinia para sa Patata Balita. Susunod para sa Patata Balita. Patata! Presyo ng mga bilihin tumaas. Trend sa Russia, natiskaril. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Patata Balita. Patata Balita. New Nescafe 3-in-1 Choco Latte. Nescafe with chocolate goodness that you will love. Suddenly I'll see it. Bigla na lang I'll feel it. Oh, love, love, love. Now I'll taste it. It's wonderful. Love, love, love. New Choco Latte. It's Nescafe 3-in-Wonderful. Kahit anong oras tuloy ang nood mo, abutin man ang siyam-siyam, hindi mababato. Sa halip na uminit pa ang ulo mo, makisalin na lang sa mga kwento. San ka man maipit, walang problema. Makakahabol ka sa balita drama. Kwentong kapamilya laging kasama. Dahil sa ABS-CBN Mobile Prepaid, may only na! 50 pesos lang for only internet and only I1 TV! Oh! Tuloy-tuloy lang! Boom! Panes! Boom! Boom! Panes! Panes! Boom! Panes! Boom! Boom! Panes! Boom! Hailed the most beautiful, they reveal their secret to shine. Every morning I shampoo, umaga pa lang, fabulous na. Iba talaga eh. Parang every strand is so healthy. Sobrang love ko smelling it, touching it, and so does everyone else. And how my hair shines? Wow! Vain ba? Wait till you've tried it. Feeling Diyosa ka rin. Obviously, I give extra effort in taking care of myself. It's a Pro Vitamin formula that makes a difference. That's why the hair shines more. When your hair looks just perfect, you shine. And when you shine, you know you can do anything. Only one can give all the shine I need. That's Pantene. Only Pantene. Syempre Pantene. Always Pantene. What do these most beautiful women have in common? They all love Pantene. Believe you can. Shine Pantene. New Nescafe 3-in-1 Creamy Latte. My creaminess that's so nice and smooth. Suddenly it's so smooth. Bigla na lang it's so nice. It's wonderful. Now I'll taste it. It's wonderful. New Nescafe 3-in-1 Creamy Latte. Suddenly, it's Nescafe 3-in-Wonderful. Patata Balita. Presyo ng mga bilihin tumaas. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Becky.
lang presyo ng bigas at bawang ang sumipa nitong nakaraang linggo, kundi pati na rin ang presyo ng iba pang bilihin gaya ng manok, gatas at imported na baboy mula sa Estados Unidos. Pati presyo ng mga delata ng karaniwang pagkain ng mga mahihirap gaya ng sardinas ay nakaambang tataas sa mga susunod na araw dahil na rin sa pagtaas ng production cost ng mga ito. Tinatayang 2 linggo ang itataas ng presyo ng manok sa merkado na may kinalaman sa sobrang init ng panahon na nakakadelay sa delivery dahil madaling mamatay ang mga manok. Kumonti naman ang supply ng imported na baboy mula sa US dahil sa sakit na dumapos sa mga baboyan na siyang dahilan ng pagkonti ng supply ng imported na baboy. Ang hindi maipaliwanag ng National Food Authority ay kung bakit sumipa ng hanggang 2 piso ang presyo ng pinakamurang bigas sa merkado. At yan ang tinatawag na 25% broken na siyang inaangkat ng NFA. Ang lalong nakala ay ang pagtaas ng presyo ng bawang dahil sa balitang may kakulangan sa supply nito. At kung meron ng lokal na ani, ay nananatiling mas mataas ang presyo nito kumpara sa imported na bawang na mula sa China at Taiwan. Dapat lang na mabahala si Pangulong Noynoy Aquino sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil direkta itong nakakaapekto sa mamamayan na matagal nang dumadaing sa mataas na presyo ng kuryente, tubig at produktong petrolyo. Ako si Becky, nagbabalita. Maraming salamat, Becky. Samantala, sa balitang abroad, isang tren sa Moscow, Russia ang nadiskaril. Sampuan nasawi matapos madiskaril ang isang tren sa Moscow, Russia noong Martes. Sa ulat ng Washington Times, hindi bababa sa 106 ang nasugatan sa aksidente. Sa nasabing bilang, 50 ang nasa malubhang kondisyon dahil sa aksidenteng naganap habang rush hour. Nasa 200 naman ang ininikas sa tren gamit ang ilang helicopter at ambulansya. Binuksan noong 1935 ang Ornate Metro, itinuturing na pinakaabalang istasyon sa buong mundo na nagsasakay ng tinatayang 9 milyong pasahero kada araw. Alamin naman natin ang kalagayan ng panahon sa ating bansa. Narito si James para sa Patata Panahon. Patata, panahon. Ang Metro Manila, mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Gitnang Luzon ay magkakaroon ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagbuo ng lupa. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Mindanao ay magiging maulap na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ang Kabisayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulong-pulong ulan o pagkidlat, pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa kanluran ang iiral sa Luzon at ang mga baybayong dagat nito na magiging katamtaman hanggang sa maalon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog kanluran ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Samantala, masisilayan naman natin ang haring araw sa ganap na 5:55 ng umaga bukas at lulubog naman ito ng 5:30 ng hapon. Yan lamang muna sa ngayon. Ako si James para sa Patata Panahon. Patata Panahon. Salamat, James, para sa Patata Panahon. Susunod para sa Patata Balita. Patata! Tiger Air Philippines naglunsad ng panibagong ruta at BDO Unibank Incorporated binibili ang isang real bank. Sa balitang sports, dalagang may kapansanan, basketball player ng UE Lady Warriors. At sa balita showbiz, Barbie Forteza, sasabang sa sports ngayong 2015. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Patata Balita. Patata Balita. Sana'y
masabi sa awit kong ito. Lahat ng ninanais nitong puso ko, sana saan man patungo sa buhay. May pag-ibig, may pag-asa, may saya at saysay. Sana sa bawat sandali matikman pa sarap ng pagsasama at simpleng ligaya. Tara na, sakyan lang, malay mo. Andyan lang, ang hinahanap mo. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Inako, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay. Muling nagbabalik ang Patata Balita. Dumako naman tayo sa balitang pangnegosyo. Tiger Air Philippines naglunsad ng mga panibagong ruta. Maglulungsad ng 4 na bagong ruta ang Tiger Air Philippines sa mga huling taon. Kasama rito ang ruta papuntang Davao, General Santos at Cagayan de Oro sa Mindanao. Sa pamamagitan ng synergies nito sa Cebu Pacific Air, ang Tiger Air Philippines ay maglulunsad ng mga flights mula sa Maynila papuntang Davao at General Santos sa darating na Nobyembre 26. 2 beses kada linggo naman ang sisimulan nilang ilunsad na flight mula Cebu papuntang Davao at Cagayan de Oro sa Nobyembre 29. Dahil sa idinagdag na ruta, ang Tiger Air Philippines ay kasalukuyang nagpapatakbo ng humigit kumulang na 200 flights bawat linggo na may 4 na sasakyang panghimpapawid sa 9 na domestic at international. Balitang pangnegosyo pa rin. BDO Unibank Incorporated, pinipili ang isang real bank. Ang balitang yan, tinutukan ni Peter. BDO Unibank Incorporated, may isang panibagong thrift bank na binibili ngayon ng Real Bank at ang 24 na sangay nito sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon. Ayon din sa BDO ay nanatili pa rin ang pagpipinalisa ng mga closing conditions at hinihintay pa ang pag-aproba sa opisyal na pagkuha ng naturang bangko. Sa oras na makumpleto at matapos ang lahat ng kailangang proseso, ay sila na rin ang bahala sa lahat ng ari-arian at pananagutan ng bangko at maging ang deposit base nito na 7.2 billion. Ang BDO ay may kasakalukuyang higit sa 800 branches sa buong mundo. Balitang pagpalakasan naman po tayo. Dalagang may kapansanan, basketball player ng UE Lady Warriors. Patata, palakasan. Puhunan sa paglalaro ng basketball, ang bilis, liksi at lakas ng kamay. Ngunit, paano nga ba kung may deformity ang isang kamay? Hindi ito naging hadlang sa isang dalagang naging parte siya ng isang basketball team sa isang universidad sa Maynila. Hindi po yan naging hadlang sa isang dalaga na naging miyembro pa ng isang basketball team sa isang universidad sa Maynila. Kung pinabayaan ng dalagitang si Marife ang panguat niyang inabot niya noong siya'y musmus pa lamang, ay malamang wala siyang mararating. Yun nga, yun sa FEU. Niloko nila ako, putol daw kami ko, ba't pa daw ako naglalaro. Sabi ni coach, saya na lang po daw. Sumama yung loob ko na bakit ako sinabihan ng ganun. Para sa Patata Palakasan, Peter. Patata, palakasan. Para naman sa Chika Patata,
Lea Salonga nanghingi ng tawad kay Daniel Padilla. Narito ang chikang hatid ni Miss Lavinia. Chika Patata! Salamat, Sarah. At para naman sa latest showbiz balita, nanghingi ng tawad si Lea Salonga matapos niyang idawit ang pangalan ni Daniel Padilla sa isang live show na The Voice Kids. Nanghingi ng tawad si Lea Salonga matapos niyang idawit ang pangalan ni Daniel Padilla sa comment niya sa live show ng The Voice Kids last Saturday night sa Team Bamboo na si Juan Carlos Labajo na kumanta ng Runaway Baby ni Bruno Mars. Nag-comment kasi si Lea ng, "I'm actually looking at you as a 13-year-old and seeing what you're going to be 5 years from now. Yung mga DJ na yan, wala. Their names are going to be erased once you get to that age." Siyempre, hindi ito nakalampas sa mga fans ni Daniel Padilla na kilala sa tawag na DJ. Hinamak-an niya ang kanilang iniidolo. Samantala, sa pagsisimula ng 2015, nakalatag na ang mga plano ng young kapuso, actress at half-sister star na si Barbie Forteza. Sa pagsisimula ng 2015, nakalatag na ang mga plano ng young kapuso actress at half-sister stars na si Barbie Forteza. Maraming gustong matutunan si Barbie, kabilang na ang ilang sports activities, kasama rin sa mga plano niya ang makapagbigay ng oras para sa kanyang pamilya. Hindi naman daw kasama sa kanyang mga plano ang love life. Masaya ang aktres dahil sa patuloy na pamamayagpag ng rating ng pinagbibidahan niyang afternoon series ng Half Sisters kasama sina Andre Paras and Derek Monasterio. Bukod dito, lagi na na-extend ang nasabing programa at patuloy lang na nadadagdagan ang sorpresang hatid nito sa mga manonood. At yan ang mga latest showbiz news ngayon para sa Chika Patata! Chika Patata! Salamat, Lavinia! Mga kapatata, para po sa mga nakakakilala sa mga larawang inyong napanood sa inyong mga telebisyon, isang batang 9 na taong gulang ang nawawala ng nagngangalang Kathleen Pineda. May itim na buhok at mata, may kayumang din balat. Huli po siyang nakita noong 7 ng umaga, 3 ng Mayo, taong 2013. Biyernes sa Sapang Palay, Bulacan. Siya ay nakasuot ng pink na damit bago siya mawala. Sa mga nakakita po sa kanya, maaari po kayong mag-email sa missingpersons.ph@gmail.com. Nangangalang Rogelio Villares nawawala, taga Divisoria, 76 years old, may taas na 5 feet and 6 inches. Piyamanggi ang balat. Huling nakita noong ika-26 ng Hulyo, nakakulay blue na t-shirt at denim na pantalon. Kung inyo pong nakita, maaari po kayong mag-email sa missingpersons.ph@yahoo.com. Maraming salamat po. At yan po ang mga balitang nakalap namin sa mga oras na ito. Ako po ang inyong lingkod, Sarah Crew. At ako naman po si Lottie Lay. At ito ang Patata Balita. Mga balitang hindi dapat ipagpaliban. Pawang tama-tama ang inyong malalaman. Singsariwa ng mga patatas. Ihahatid ng Patata Balita. Watashi no mune no yatazumi ni saiteru小さな花に名前はないけど悲しい時は赤い花びら一枚目頭に当てるのすると涙が消えてゆく